Kung hindi si Duterte, hanggang ngayon wala tayong ganito. Saka talagang malaking tulong ito sa tao. Kung wala ito, sa totoo lang, wala naman tayong pasyalan ng mga bata at matatanda. No? Look from there to the end, ang ganda. At ito ang pinakamalaking magandang nagawa ng nating ex-president natin. Makiusap lang sa taong bayan, huwag na natin dumihan ang ating magandang pag-iistambayan sa weekend. Diba? At saka ito maganda itong oxygen kung laging malinis. I-maintain lang natin ang linis at i-maintain din ng mga nakaupo ang pag-aayos nito. Iwasan na natin ang magtapon ng plastic, mga papel, mga pagkain. Lagay natin sa tamang tapunan. Ex-President Duterte, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Belated happy birthday. I love you very much. God always help you to give you a good health. No? Vice President, ang gustong-gusto ko lang talagang iparating sa iyo na magkita tayo at makilala mo ako. Tatayo ako sa iyo at hahawakan ko ang Inday Sara Duterte. Yes! Madam, kamusta? Anong masabi mo sa Manila Baywalk Dolomite Beach? Well, talagang kung hindi si Duterte, hanggang ngayon wala tayong ganito. Anyway, this is a big talagang ginawa niya para sa taong bayan ng Pilipinas. Anyway, lahat naman ng tao talaga masaya, tingnan mo yun. From there up to the point, diba? And at saka, ayoko na masyadong magsabi sa kanila ng ano kasi baka mamaya wala na naman ng FB ko. Mahirap na. Ganda. Promise. Masaya ba ma'am yung masaya ba yung mga nakikita mo na mamasyal? Oo, masayang-masaya. Tsaka talagang malaking tulong ito sa tao. Lalo na yung mga matatanda, yung mga senior citizen, then yung mga bata, meron silang playground na every weekend, pasyalan. Sarap talaga ipasyal dito mga buong pamilya. Masayang-masaya talaga, promise. Pati mga bata, no? Pati mga bata. Enjoy sa ano? At saka yung tawag ito yung weekend na exercise ng mga senior, mga lahat-lahat. Especially yung mga bata talaga masaya kasi maluwak ang kanilang paglalaba, pagtatakbuhan. Hindi naman masyadong delikado, wag lang po. Sarapan look ang wide sun. Kaya pala nagyapak kasi madam, oh. Maganda sa akin to. Finil niya, Ako kaya kailangan ko mag-exercise. Ayun, gamot siya sa mga ganun ma'am, no? Talaga. Oh. Kailangan maaga-aga kasi mainit, hindi na maganda. Pero meron ka bang ma'am, mensahe sa mga about sa mga hindi naman kasi siyempre natural yung pagpuna, no? Natural yung pagpuna ng ating mga kababayan dito. Yung iba parang laging sinasabi na parang lang daw ba? Naggastos lang daw ba ang gobyerno ba? So sa palagay mo okay ba na naging ganto yung kinalibasan ng sinagawang rehabilitasyon? Alam mo, yan ang masasabi ko. Talagang napupunan nila kasi sabihin na natin yung real talk, dahil nila kalaban against sila doon sa posisyon na ng mga tao. Pare-pareho naman tayong lahat eh. Pag nasa power ng position ka, you can do everything what you want. Pero yung gagawan mo pa ng mga tinatawag na pagkakamali nila, hindi maganda. Kung wala ito, sa totoo lang, wala naman tayong pasyalan ng mga bata at matatanda. Look from there to the end, ang ganda. Pag na-open to, siguradong mas maganda pa. At ito ang pinakamalaking magandang nagawa ng nating ex-president natin. Yun lang ang masasabi ko. Sana mas maganda pa. Pinabayaan. Kaya ayoko na munang magsalita kasi alam nyo na, mahirap na. Marami sana ako sasabihin dito sa nakaupo na to. Kaya pinahagod mo ako pero pinabayaan mo ako. Anyway, hanggang dulo lang, hindi magtatapos. Ayun, no? Yan yung mensahe ni ma'am. Isa po sa namamasyal dito mga kabayan. Oh, di ba? So yan po, kita nyo naman mga kabayan ko kung gaano nga naman talaga totoong kaganda yung ating nakikitang viewing dito. At panaging swimmable pa ito, ma'am, no? Oo, maganda ito. It look like I was in Dubai sa pangalan sa Marina. Ito, the same to sa Marina. Kaya lang nakalagay doon, mga
mga hotel natin, saka yung Ferris Wheel, at saka yung malalaki natin pang tourist spot ng mga hotel, big hotel, mga 5-star hotel. Parehong-pareho, dagdagan pa at alagaan. Pakiusap lang sa taong bayan, huwag na natin dumihan ang ating magandang pag-iistambayan sa weekend. Diba? At saka ito, maganda itong oxygen kung laging malinis. I-maintain lang natin ang linis at i-maintain din ng mga nakaupo ang pag-aayos nito. Ayun, no? Yun lang. Para magtuloy-tuloy ma'am yung kagandahan dito, no? Talagang totoo. Totoo Yun. yan. Kas- Iwasan lang natin yung maging marumi. Nasa sa atin na yung para gumanda ito palagi. Yun. Pagkain, tsaka yung basurahan ng mga tao, kailangan talaga nasa sa inyong puso yung kalinisan at ikagaganda ng ating kapaligiran. Ayun, no? So, yung presko, yung ano ma'am, Ang yung nature, magbibigay siya Oh. ng magandang oxygen kung talagang huwag na natin isama yung mga barko kasi talaga you know what I mean. Oh. Kaya at least malinis naman talaga ang dagat. Wala na ako nakitang para nga itong Palawan no? Kaya Ayun. ang ganda, medyo ano lang, Madam, pag pupuntahan mo yung Dalampasigan, makakita ka ng mga hipon, yung ganun. isda, alimasag. parang Makikita mo Palawan sila na. kasi malinaw. Malinis. Makikita mo sila kasi malinaw, lalo na yung mga bagong sibol. Oo. Kitang-kita mo sila. Wow! Oh. Alam mo dahil pag nakapunta ka ng Soko, Palawan, wow, ang mga isda, ang lalaki, ang mga hipon. Sarap doon ang crab. Totoo talaga na pag napangalagaan yung baybayin, yung dagat. Lumilitaw talaga yung mga Alagaan lang. Dumadami sila. Maintain lang natin ang kalinisan. Kaya nakikiusap ako sa mga taong bayan. Iwasan na natin ang magtapon ng plastic, mga papel, mga pagkain. Ilagay natin sa tamang tapunan para din si kabubuti at gaganda ng ating nature. Magandang ating paghinga, in and exhale, no? Yung ating oxygen, alagaan ng mga puno, ang dagat para ang mga isda maging masaya, maging masarap yung ating kakainin pala. Yes, Tsaka lalong, masarap talaga, no? Kasi, tapos dadami pa sila yung dadami-dami. Dadami na dadami. Tsaka yung mga tinatawag nilang mga, ano ba yan, yung shell. Huwag natin tanggalin kasi kailangan yan ng mga isda, ng mga fish. Sa Palawan, bawal. Pero, meron pa rin ng... Kaya nga pinagbabawal diba? Maintain natin ang nature natin. Ayun. The best yan. At pagkakaroon tayo ng maganda natin tinatawag na health. Yun, totoo. Maayos. Totoo yan. Especially doon sa mga babies, children, Yes. mga old. Ayun, totoo yan, no? Yan lang number one, nature, alagaan din. Yan ang kayamanan ng buong mundo, ang nature. Hawakan ng linisan. Kasi pag hindi talaga napangalagaan, pabayaan daw. Yan ang oxygen. Ako, mahirap na ngayon dahil air pollution na tayo ngayon. Kaya kailangan natin mahalin natin ang nature. Especially itong dagat, huwag natin pabayaan. Dahil nandyan din ang buhay ng mga fishermen. Yes, totoo yan. At ang ating kakainin, fresh cooked isda, hindi maaksang. Dito, tinan nyo ang ganda. Totoo yan, Para ma'am. ako nasa Dubai din, Marina Dubai. Oo. Kasi may Paris ko. May Paris ko. Kaya alam, syempre yung kanilang building iba. So, tingnan mo naman daw, yung mga pamilya, di ba? Saya lang, no? Diba? Yayayain ko yung mga pamilya ko next week. Aga, mas maganda maaga. Pero lagyan sana to ng, here, not there, no, here. Yung parang tinatawag natin, payong na malalaki. Yung Umbrella Beach. Kasi ganun doon sa Palawan Wala namang bayad, pero tinatawag natin sa harapan nun, merong kapihan, especially doon coffee shop, may konting sandwich. Yun lang, maintain natin. Yes. Kalinisan ang number one sa buong mundo. Kasi pag marumi ang ating bansa, wala na tayong sinabi. Pati tao marumi, tapos puro tayo kalat ng may basura. Madaling kapitan ng sakit pag gano'n na, ma'am. Kasi ang number one sa atin, yung oxygen natin, yung hihingahan natin. Yung hihingahan. Kaya malaking po. Maganda tong dagat. Maganda tong ginawa ni ex-president Duterte. Inday Sara, I love you. I love you si Madam Kenday, kaya VP Inday Sara. Inday Sara, hope to see you soon. Ay, kung nanonood ngayon si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano yung mensahe mo sa kanya, Madam?
Ex-President Duterte, nagpapasalamat po ako sa Panginoon, ikaw ay nasa mabuting kalagayan. Belated happy birthday, I love you very much. God always help you to give you a good health, no? At salamat po sa mga ginawa niyo before. At ito po hanggang ngayon until na napapakinabangan ng mga tao, no? At parang hindi ka nila makakalimutan. Ex-President, sana may ganun ka pang gagawin para sa taong bayan. Ipapakita natin kung ano at ang gagawin natin sa ating bansa na imunlad at lalo tayong maging maayos ang ating pamumuhay. Number 1, job para sa mga tao. Number 2, ang hospitalization natin. Kailangan maging European style tayo, free ang ating insurance. We can do that kung wala tayong mga kurap. Anyway, ayoko nang abol-abol sa Ay kaya ano ma'am, madam, kaya VP Sara, anong message mo? Ma'am, Inday Sara, Vice President, ang gustong-gusto ko lang talagang iparating sa iyo na magkita tayo at makilala mo ako. I am from Mindanao, Tangub City. Kaya ang mga kamag-anak ko sa Davao, ang mga tawag ito, mga Coley family, Ligunas family, nandiyan po sa Davao, sa Tubong Davao po sila. Madam, sana naman yung pag-uupo ka, gawin mo ang nararapat lahat. Pakita mo sa kanila na mali ang akala nila. Bintang nila sa iyo, ang tao, mga nakaupo, takot, ang taong magnanakaw, takot sa kapwa magnanakaw. Yun lang yun eh. So lahat ng taong na pag may power, may corrupted, di ba? Kaya hindi ako naniniwala sa kanila. Pero ako, magtatayo ako sa iyo at hahawakan ko ang Inday Sara Duterte. Yes!